Kabokshot, welcome po muli sa panibagong episode na ating programang My Vocation is Love. Ayan, so babalik naman po tayo na may mga kwentuhan po tayo ngayong araw na ito. Ayan, sister, magpakilala ka sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Sister Madeline Mascardo from Lopez, Quezon. Ayan, taga Lopez si sister. Sister, dito po sa ating programa, as you can see, at alam ko po nanonood ka, ay mag-share tayo ng, mag-share ka ng iyong vocation story sa ating mga taga-subaybay. Siyempre sila ay na-inspired din naman sa ating mga story. Yes, sister. Okay po. Simulan ko po nung ako ay bata pa. Nung ako bata pa po, lagi po akong sinasama ng tiya kong dalaga. Nagsisimba kami every day. Kahit po ako'y bata pa, sumasama ako sa kanya. Pag di ako sumasama, parang nag-iiyak ako, ganun po. Then nakita ko po si Saint Teresa sa likod ng simbahan namin at then ay mayroon siyang roses na nakalagay. Sabi ko, sa isip ko lang, sabi ko paglaki ko, gusto kong maging madre. Katulad niya, hanggang sa sarili ko lang, yung parang secret lang po yung aking naramdaman na gano'n. Tapos po hanggang sa nag-aral ako, may pare sa aming parang ni-recruit kami na magkatikista, yung BOEC nga po. Nag-BOEC ako, tapos sabi ko nga, parang ito na yung time na gusto ko talagang mag-mother kasi nakita ko yung mga madre, parang ang saya-saya nila. Ganun po, hanggang sa nakataas po ako ng BOEC, nagpaalam ako sa nanay ko. Pero ano lang natin sa kanila yung BOEC ha. Yung BOEC po ay dito po yan sa aming compound sa Tayabas, Bishop of Yar Evangelization Center, na kung saan po dito nag-aaral o nagbibigay information ang mga gustong maging katikista sa kanilang mga parokya. Yes po, nag-aral po ako doon, nakatapos ako ng 1 year. Pagkatapos po nung nag-serve ako sa parokya ng more than 2 years. Kasi yun po yung kasi sila po yung sponsor na nagpaaral sa amin. Hanggang sa pagkatapos po nung aking pagsiserve, parang gusto ko na talagang magmadre. Iba kasi yung pakiramdam na parang hindi mo maipaliwanag. Hindi mo maipaliwanag nararamdaman mo, basta parang mahiwaga. Parang gusto ko na, parang ganun po ba. Nung nagpaalam naman ako sa parents ko, hindi naman po sila pumayag. Kaya dahil ako'y panganay sa 5 magkakapatid, nagtrabaho po muna ako. Pinagbigyan ko sila, tapos parang nawala na yung ko, na hindi na ako magmadre. Kasi nga, dahil susuportahan ko yung mga kapatid ko, wala na akong tatay, ganun po. Nung parang pagkatapos ko magtrabaho, nakatapos na yung mga kapatid ko, umuwi ako sa amin, at may madreng lagi akong niyayaya. Magmadre kasi hindi na po pwede kasi po ako yung late vocation. Pumasok po ako ay 33 years old. Ayan. Tapos po ay pinipilit niya ako. Hindi ko, parang sabi ko po, parang katandaan naman ako doon. Parang ganun po ba. Pero parang naramdaman ko na naman yung tawag sa akin ng Diyos na yung parang hindi po maipaliwanag. Kahit marami akong kakilalang madre, hindi ako sa kanila nagtanong kung paano pumasok magmadre. Ganun po ba, nag-text ako dun sa may nakita kong cellphone number, tinawagan ko, nagtanong ako yung mga requirements, kasi nag-attend din po ako ng jamboree. Ayun, hindi na talaga ako makanali, parang iba yung pakiramdam. Pag hindi ko tinuloy, parang kung anong mangyayari sa akin. Parang ganun po ba, hirap, sabi kong ganun. Tapos hanggang sa nagpaalam po ako sa Paris Priest ko, sabi niya,
Eh naku Ineng, magmungha ka na lang, sabi po sa akin. Sabi ko, parang di ko naman po kaya doon, parang ang hirap. Tapos nagpaalam ako sa parents ko. Simula nun, hindi na nila ako kinausap. Tapos yung kapatid ko, yung pamangkin ko, bakit ganun tita? Sino na yung ganto-ganto ko? Ano na po yung sinabi nila? Di yung parang sila yung malayo na sa akin. Simula nung nagpaalam na ako na gusto kong magmadre. Sabi ko, ang hirap pala ng ganun. Pero lagi po ako sa Blessed Sacrament, nagdadasal ako. Ano ba talaga po yung plano mo sa akin? Kung magmamadre ba ako o iwanan ko yung pamilya ko, ganun po. Eh di, pumayag din po yung nanay ko kasi kinausap ng aming paris priest, pinaliwanagan siya, kahit siya'y napipilitan. Pero pumayag, hinatid pa rin po niya ako dito sa Tayabas. Yung pagdating ko dito sa Tayabas, welcome Tayabas. May 5 kami hinatid dito. Nag-aspiran kami sa Lokban, tapos dito kami nag-postulant. Yung lagi pong habi ko, pag ako nakarating na ng postulant, gusto kong maging novice. Hanggang dire-diretso na po yung nakapasama na ako nag-novice, tapos nag-junior. Dire-diretso na po. Tapos ngayon, nag-perpetual na ako, nakapag-mission ako saan-saan. Maraming experience. Dinidesire ko pa din na maging madre habang buhay. Yun, masaya ako sa buhay ko pagiging madre. Kahit may struggle, andun pa din yung desire para mapalapit sa Diyos. Isa parang sabi mo nga kasi kanina ay hindi maipaliwanag. Kasi mystery. No? It's a mystery yung tawag sa atin ng Diyos eh. And then, kapag andun ka na talaga sa point na gusto mo, nakatulad sinasabi mo kanina na hindi ka na kinakausap ng mga kapatid, family mo, yung mga pamangkin, kapatid, yan yung nanay mo, hindi ka na kinakausap. Kasi parang tingin ko, no, based dun sa mga na-experience din ng iba natin mga madre na naging kakwentuhan na natin, mga pagsubok baga, yes, mga temptation na talagang ititest ka, pag ipaglalabo mo ba yung bokasyon mo or hindi, no? Although yung sa iyo pinagbigyan mo sila, no? Kaya sabi mo ay medyo may edad ka na nung pumasok ka, yung plano ng Diyos kapag talagang para dito ka, kahit na matagal na panahon kang hindi tumugon, no? Or naging dormant yung vocation mo, pero talagang gumagawa ng paraan ng Diyos para dalhin tayo kung talagang saan yung plano niya, di ba? Yes, oo. Kasi ang tagal-tagal na rin. Parang hindi ko na naisip na magmamadre kasi parang hindi na ako karapat-dapat, parang ganun. Pero, ayun, gumawa ang Diyos ng paraan kahit late vocation na ako. Ngayon, nandito po ako. Masaya ako sa aking bokasyon. Yan. Kasi nga, sa pagtugon ay talagang bahala ang Diyos, Kahit nasabi natin na ayaw nung mga mahal sa buhay. Pero kung talagang firm yung decision mo na magmadre, na tumugon, ang Diyos din ang bahala sa kanila eh. Yes, oo. Sila na bahala sa pamilya mo, sa mga iniwan mo, na pinoproblema ko. Ayun. Pero okay naman sila. Mas lalo pala naging silang maraming blessing na tanggap. Yes. Simula nung ako'y pumasok sa pagiging madre. Yes. Sir, baka gusto mong magbigay ng inspiration or message doon sa mga, alam mo na, yung mga gusto rin pumasok sa pagmamadre, na hindi rin ganong makapag-decide dahil sa may mga test baga, may mga pagsubok din silang dinadaanan. Katulad ng sa iyo, ganon. Ayan, kaya kung ako sa inyo, punta na kayo dito sa Tayabas, kung kayo may mga agam-agam o iniisip na baka mga kung ano-ano man, yes na agad kayo kay Lord. Punta na kayo dito sa Tayabas at hinihintay namin kayo. Paano ka, sister, na kapag totally decide na pumasok kahit na pangalawang beses na alam mong hindi gusto ng family mo? Kasi sabi ko nga, kasi parang, ewan ko, basta iba yung pakiramdam ko, parang hindi, parang iba, parang kulang pag hindi ko tinugon yung tawag sa akin ng Diyos na bahala na, sabi ko, bahala ng pamilya kung magalit sila sa akin. Siguro, sabi ko, hindi naman, kasi ang parents, pag nagalit sa iyo, tatagal, hindi ka nyo matitiis. Kaya alam ko, sabi ko, hindi ako matitiis ng nanay ko, ng pamilya ko. Hanggang sa yun, nagmother na ako, natuwa na sila. Minsan, nagbiro ako sa nanay ko. Nagbakasyon ako, sabi ko, nanay, ayoko nung magmother kasi ang hirap pala. Pero,
ayaw na niya akong palabasin. Sabi, Nagbabaligtad ang mundo. nagbabalik. Pero yung sa akin naman, tinest ko lang ang nanay ko. Ayun, ayaw na niya akong palabasin. Nakakahiya daw. That time, sister, no, parang handa mong ipagpalit na kahit magalit ang family Yes, mo. oo. Basta makatugon ka lang Makatugon sa tawag ng Diyos. Yes, oo. Bahala na sila, sabi ko. Kung ano man yung ano nila sa akin, nararamdaman. Basta ako, tutugon ako. Kasi sabi ko, siguro, kasi sabi kasi ng kapatid kong bunso, ate, bahala ka, magdesisyon ka na kasi tapos na kami, ganyan. O di, nagdesisyon na ako, kaya kahit sila hindi umimik sa akin, bahala kayo. Papasok ako. Yan. Ayun, yun po. It take courage, sister, no? Na magtugon sa tawag ng Diyos. Yes. Sister, baka meron kang gustong batiin or i-shout out sa ating mga taga-survivors, mga kilala mo? Ano po, hindi lang pambabanggit ng mga pangalan, yung mga diocese na pinanggalingan ko simula na ako nag-mission. Unang-una po ay sa Alabat, o sa Bataan, saan pa ba, sa Katanawan, sa Marinduque, saka sa Manila Med, at kahuli-hulan po ay sa Cabagan, Isabela. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Tayabas ngayon. Pati mo yung family mo, sister. At sa aking nanay, si Nanay Emma, at sa aking mga kapatid. Alam na nila kung sino. Alam ko, nanonood din po sila dito sa ating programang My Vocation is Love. Hashtag ng aking pag-ibig. Ayan. Sister, maraming salamat sa pinaunlakan mo ang aming imbitasyon na maging kakwentuhan sa araw na ito. Thank you rin po. Thank you at ako'y naging isang parte ng ating programa. Ayan. So mga kabokchat, hanggang sa muli po, abangan nyo ang aming mga bagong episode at mga bagong makakakwentuhan sa ating programa. Dito lang po yan sa aming programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig.